Salamat po, choir, sa inyo pong inawit. Salamat po sa Panginoon. Ngayong pong umaga, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral, paano nila pinaglilingkuran ng Panginoon. At pag-uusapan na natin ngayon, yung sagot, si Apostol Pablo. Ngayon pa lang natin pag-uusapan. No? Ang ating pag-uusapan, Apostle Paul, a servant of Jesus Christ. Tayo muna tayong lahat, tayo muna ay mananalangin. Actually, ang hirap pag-aralan ng buhay ni Pablo kasi napakarami. No? Pero pinili po natin ngayong umaga yung pagiging servant niya sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Hiling po namin ang inyong pangunguna at patnubay sa ilang bagay na pag-uusapan namin. Yung pong lalim ng inyong salita ay amin muling pag-uusapan, kaya hiling po namin ang banal na Espiritu. Hiling po namin ang wisdom na galing po sa inyo para maunawaan po namin itong aming pong pag-aaralan. Salamat po Panginoon sa nakaraang linggo na inyo pong pagsama sa amin. Salamat po Panginoon dahil kay buti nyo sa amin, kayo ay nagbigay ng lingkod para pangunahan ang inyo pong simbahan. Humihingi rin kami Panginoon ng tawad sa anumang pagkukulang namin. Linisin kami sa aming mga kalikuan nang sa gayon hindi po mahadlangan ito pong paikinig namin ng inyo pong salita. Buksan niyo po ang aming puso't isipan. Bagamat Panginoon, sa panahong ganito, kailangan po naming paglabanan ang mga antok. Kaya hinihiling po namin Panginoon ang inyo pong patnubay sa amin na maging attentive kami ngayong umaga sa paikinig ng inyong salita. Maraming salamat po. Iti panalangin po namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Handa na po ba kayong bumoto bukas? Meron na po ba kayong mga listahan? Kagabi po ay amin pong ipinag-pray yung pong eleksyon na mangyayari po bukas. Kaya mahalaga po na ipinapanalangin din yon dahil parte po tayo ng lipunan ng bansang Pilipinas. Kaya part po yun ng atin pong ipinagpipray. Ito pong si Apostol Pablo, meron po siyang credential. Siya po ay hindi basta-bastang tao. Ibig sabihin, itong si Apostol Pablo, marami po siyang naabot sa buhay. At yun muna yung ating pag-uusapan bago tayo dumako sa pagiging servant. At ano ba ibig sabihin ng servant sa Bible? Pag-usapan muna natin yung mga credential, achievement, yung mga plaque, yung mga natapos ni Apostol Pablo, sino ba si Apostol Pablo, yan muna yung ating pag-uusapan. No? Part talaga ng preaching ko yon, yung yung boses ni Sam-Sam. Amen. Kaya masanay na po. Okay. Pero bago natin itong pag-usapan, puntahan muna natin yung unang credential ni Apostol Pablo. Siya po ay Hebrew of Hebrews. Para bagang yung Lord of Lords. Para bagang yung King of Kings. Pag tinagalog natin, Hari ng mga hari. Pag sinabi nating Panginoon ng mga Panginoon, siya ay Hebrew ng mga Hebrews. Ganoong katindi si Apostol Pablo. Okay. Marami sa akin laging nagtatanong, Pastor, ano ba ang kaibahan ng Hebrew, Israelite, at saka Jews? I-plus mo na nga sir. Para wag na po tayong tanong ng tanong, wag na po tayong magkaroon ng confusion. Pag sinabi pong Hebrews, pag sinabi pong Israelites, at pag sinabi pong Jews, ang ibig sabihin po ng Hebrews, yan po yung unang tawag kay Abraham. At ang ibig sabihin po ng Israelite, tinawag po ito kay Jacob nung pagkatapos niyang makipag-wrestlingan. At pag sinabi pong Jews, ito po ay unang itinawag sa tribe of Judah. If you remember, nung ma-divide yung kaharian, tinawag yung isang kingdom na mga Jews. Pag binanggit po yung tatlong yan, ang ibig sabihin lang po yan, iisang lahi. Sila po ay mga Israelita. Okay, malinaw na po. Wag na magtatanong, para hindi na magtanong, inote na po ito. Kung saan pinanggalingan yung mga katawagan na yon. Okay.
kung malinaw na po yan, puntahan na po natin yung pagiging Hebrew of Hebrews ni Apostol Pablo. Ito pong babasahin natin sa Philippians chapter 3, yung konteksto ng Philippians chapter 3, ang tinatalakay po dito, yung Judaism. At pag sinabing Judaism, ito po yung relihiyon ng mga Hudyo, relihiyon ng mga Israelita, at ito po ang relihiyon that time ng mga Hebrews, Judaism. Ito po ang tinatalakay dito sa Philippians chapter 3. Atin pong buklatin, yun pong verse number 3. Okay? Alam natin ang mga Judaism, talaga ang napakahigpit nila pag pinag-usapan ang circumcision. Ano po? Talagang tupad na tupad nila ito bilang mga Hudyo, yung tinatawag na circumcision. Ngayon po, idiniscuss po dito ni Apostol Pablo kasi ini-insist nila sa mga Gentile na na-convert, na naging Kristiyano na, ini-insist nila na dapat yung mga Gentiles ay i-circumcise din. Okay? Ngayon po, ang kapaliwanag ni Apostol Pablo, hindi na mahalaga sa Kristyanismo yung physical circumcision. Ang mahalaga sa Kristiyano, yung spiritual circumcision. Kasi yung physical circumcision, yan ay bit-bit lamang yung Judaism. Mga Hudyo lang ang gumagawa nito. At hindi natin pwedeng ibigay o ituro sa mga hintil. Kaya ito ang paliwanag ni Apostol Pablo. Sabing ganoon, siguro kino-comment si Apostol Pablo na bakit ganyan yung turo mo. Ito ang sabi ni Paul, "For we are the circumcision." Alam nyo ba mga hintil, nasa pagtutuli rin tayo, and that is spiritual circumcision, which worship God in the Spirit. Yun ang mahalaga, yung spiritual. Yung sumasamba tayo spiritually. Yung connection natin sa Diyos spiritually, hindi physically. Yan ang mahalaga. Sabing ganon, alam nyo ba na tayo ay nasa pagtutuli din? At yung pagtutuling meron sa atin ay spiritual circumcision. At ipiniliwanag ni Apostol Pablo, ito yung pagsamba sa Diyos sa Espiritu. Kaya po tayo, pag tayo po'y nananambahan dito sa paglinggo, sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Wala tayong pisikal na nakikita dito o medium dahil ang pagsamba na nasa atin ngayon ay sa Espiritu na. Hindi na sa mga medium, sa mga larawan na nakaukit o ano paman. Hindi po doon. Dahil po tayo ay tinuli spiritually. Therefore, tayo sumasamba spiritually. Pag sinabing spirit, ang Diyos natin espiritu hindi natin siya makikita. Ano po? Kaya sabi ng Bible, darating ang panahon, maraming mananamba at sasambahin ako sa espiritu at saka sa katotohanan. Nakuha niyo po yung puntos? Nasa pagtutuli tayo. Nasa circumcision tayo. Nasa spiritual circumcision tayo. Tignan niyo yung katabi. Spiritual circumcision ang nangyari dyan. And rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Hindi ko ipinagmamayabang, sabi ni Pablo, na ako'y Hudyo. Nang after 8 days, sinircumcise ako. Hindi yan ang confidence ko, hindi yung flesh ko, hindi yung natutunan ko na ipinagyayabang ng maraming Hudyo. Hudyo ako kasi ako'y tinuli physically. Hindi yun ang confidence ko, sabi ni Pablo. Hindi yun ang confidence ko. Pero, sabi ni Pablo, gusto nyo ba ng yabangan? Mga Hudyo, patungkol sa flesh, gusto nyo ba ng yabangan? Ito sabi ni Pablo, though I might also have confidence in the flesh. Bagamat meron ako niyan. If any other man thinketh that he that whereof he might trust in the flesh, I more. Kung nagyayabang kayo na kayo'y mga Hudyo, kayo'y mga tuli, mas mayabang ako sa inyo. Yabangan lang ba sa flesh gusto nyo? I more, lalo na
ako. Papunta na po tayo sa credential ni Apostol Pablo. Are you ready? Verse number 5. Yabangan ba? Sabi ni Pablo, kayong mga Judaism, yabangan ba gusto nyo? Yung pagiging Hudyo ba gusto nyo? Sige, i-discuss ko kung sino ang kausap nyo. Philippians 3 verse number 5. Circumcise the 8th day. Siya yon. Alam nyo, according sa pag-aaral sa medisina, Sir Jonel, kapag pala yung baby, lalo lalaki, kapag ipinanganak siya, magbibilang ka ng 8 araw. Sa ika-8 araw pala, hindi madugo. Galing ng Diyos, ano? Kaya doon tinutuli yung mga lalaking mga Hudyo after 8 days. Pero alam niyo mga kapatid, ito ang identity ng mga Hudyo. If you remember, kung naaalala nyo pa, kasi lumang panahon na ito, kung maalala nyo pa, nung panahon ni Abraham, si Abraham, dahil siya ay medyo hindi na, yung bang nainip. Di ba pinangakuan siya na magiging ama siya ng lahat ng bansa? Nung mainip si Abraham at si Sarah, ibinigay muna si Hagar kay Abraham. Naalala niyo po ba yan? Itong si Abraham, purong Hudyo. Itong si Hagar, Egyptian. At to make the long story short, nagkaanak silang dalawa. Ano pangalan ng anak nila? Si Ismael. Kaya si Ismael, hindi siya pure-blooded. Hindi siya purong Hudyo. Mixed blood si Ismael. Siya ay half Jew and half Egyptian. Alam nyo, yung mga Ismaelites, ito practice nila. Hindi nila tinutuli ang kanilang anak na lalaki o sinicircumcise. Parehas lang naman yung tinagalog lang, di ba? Social lang pag sinabing circumcise. Pero parehas lang din naman yun eh. Are you with me? At saka lalaki naman na natin para, nasa Bible yun eh, tinuro nga ng Bible eh. Hindi na hiya ituro eh. Tinatagalog lang natin tuli, di ba? Okay, walang mali siya ha? Okay, okay po ba? Ang mga Ismaelites, hindi after 8 days sila nagpapatuli. Alam niyo kung kailan? 13 years old. Kaya yung identity ng pagiging pure Jew, makikita mo yan sa pagtutuli after 8 days. Systematic sila dyan, dogmatic sila dyan. Talagang tutuliin ka kapag purong Hudyo ka after 8 days. Kaya ang identity ng purong Hudyo nagpapatuli after 8 days. Kaya sabi ni Pablo, yabangan ba gusto nyo? Ako tinuli after 8 days na ako ipinganak. Hudyong-hudyo ako. Are you with me? Ano nyo, minsan, may mga lingkod ng Diyos, may iyayabang naman talaga eh. Pero pinipili lang magpakumbaba. At alam nyo ba ang sikreto kung bakit ginamit si Pablo mightily, powerfully ng Diyos? Siya lang naman ang pinasulat ng Diyos ng halos kalahati ng New Testament. Siya lang naman ang nag-missionary journey ng 3 beses at maraming churches sa Asia Minor, sa Macedonia, na na-build ng mga churches. Bakit ginamit si Apostol Pablo mightily ng Diyos? Ano ang reason? Because of his humility. Kaya kung mayabang ka, hindi ka gagamitin ng Diyos mightily. May iyayabang ba si Pablo? Meron. Ano pa? Of the stock of Israel. Pag sinabing stock, lalo na yung mga kalalakihan, maiintindihan nito. Ay, kumusta yung motor mo? Stock pa ba yan? Nakuha niyo po ba? Pag sinabing stock, original pa, wala pang ginilaw doon, wala pang pyesang pinalitan doon, stock. Sabi ni Pablo, ako ay stock, ako ay original na Hudyo. Of the tribe of Benjamin. Gusto niyong matrace kung saan talaga ako galing? Galing ako sa tribe of Benjamin. Ewan ko lang uli kung maaalala niyo uli, sino unang hari sa Israel? Saan galing lipi? Benjamin. Aba, ipinangalan pa ako sa unang hari ng mga Hudyo.
Doon ako galing. I-trace nyo. Gusto nyo, i-drawing ko yung family tree namin eh. Kung saan ako galing. Di ba ganyan nung nag-aaral tayo? May family tree. Kung saan tayo talaga nang galing. Tuntunin nyo. Doon ako galing. At ang mga Hudyo, mabusisi pag pinag-usapan ng saling lahi. If you remember yung Matthew, yung saling lahi, systematic sila dyan. Talaga nakarecord dyan kung kanino kagaling. If you read the book of Numbers, napaka-systematic ng Diyos dyan. Puro mga angkan niya nakalista. Kaya kung gusto mong antukin, read book of Numbers. Benjamites ako. At ito pa, sinabi na niya, an Hebrew of the Hebrews. Amen? Ako'y Hebreo ng mga Hebreo. Yabangan ba gusto nyo? Ito, credential ko. As touching the law, concerning sa pagtupad ng batas, ako'y ano po? Pharisee. Di ba? Amen? Alam niyo, pag sinabing Pariseo, talagang mga ano to, mga dogmatic ito sa scripture. Systematic din ito when we talk about the scripture. Ano po? Kaya nga daw, para ka daw maligtas, kailangan mahigitan mo pa ang mga Pariseo. Ibig sabihin, matindi dito sa Bible. Sabi ganoon, concerning sa law, ako'y Pariseo. Hindi ako ordinaryong Jew, Pariseo ako. Amen for that? Wow. Amen. Another thing, ito pa, kung gaano siya naging Pharisee, kung paano siyang sumusunod sa religion ng Judaism, ito sabi niya, Philippians chapter 3 verse 6, concerning zeal. Pag sinabing zeal, yung pag-uumigi. When we talk about zeal, devotion, di ba? Deboto ako. Lumalakad ako ng paluhod. Amen? Ako ay natawa kay Junel kanina. Nung pagdaan kay Madam, pumahid. Kasi nakamaroon. Pumahid si Junel na ganun para daw siya swertehin. Mamay, gusto niyo pong swertehin, pahiran niyo po si Madam mamaya. Deboto ako. At gaano ako kadeboto? Persecuting the church. Kasi hindi niya alam na yung church ang totoo eh. Akala niya siya tama eh. Kaya pinapersecute niya kasi sa paningin ng mga Pharisee, yung church ng Panginoon mali. Kaya niya pinapersecute, kaya niya pinapapatay, gusto niyang tunawin. Kasi ang akala niya mali yun. Siya ang tama. Kaya dapat mawala kayo sa balat ng lupa. Kasi kami ang tama. Ganon siya kasilos. Ganon siya kadeboto sa kanyang relihiyon. O di ba, marami sa atin dito, deboto rin tayo sa relihiyon natin. Di ba? Pag may pabasa, bumabasa tayo, hindi dahil sa merienda at sa pagkain, di ba? Ganon eh. Tapos maakit pa tayo doon sa bundok. Anong bundok yun? Ganon tayo dati. Kasi ang feeling natin, nasa tama tayo pag liningkod sa Diyos ito. Ganon kasig-asig. Tapos nagsusuot din tayo ng kulay maroon. Di ba? Ganyan kadiboto. Ganon ako katindi. Persecuting the church. Touching the righteousness which is in the law. What? Blameless. Sa tradisyon, wala kang maipipintas sa amin. Di ba ba? Sa tradisyon, wala kang maipipintas. Kapag may patay, hindi kami nagwawalis. Ganun kami. Kapag may pusang itim na ganyan, hindi na kami tutuloy sa aming lakad. Ganun kami katindi. Kapag may aalis, pinapaikot namin ang plato. Ganyan kami katindi dati. At kapag mayroong kumakain na binata at dalaga, hindi namin pinagliligpitan para magkaasawa. Ganon kami kadeboto dati. Sabi ni Paul, blameless kami dyan. Lahat ng tradisyon, sunod na sunod namin yan. Ganon kami dati. May iyayabang siya sa relihiyon niya dati? Meron.
Pero ang sabi ni Paul, verse number 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Lahat ng credential ko, ng pagiging Judaism, wala palang kwenta. Wala palang kwenta. I counted loss. Akala ko nag-gain ako. Pero pagdating kay Kristo, wala palang kwenta. Bakit sinabi ni Pablo na walang kwenta yung pagiging Judaism niya, member ng Judaism niya? Bakit niya nasabi yun? Ito po ang reason. Hindi po siya nailigtas ng pagtutuli niya after 8 days. Hindi siya nailigtas ng pagiging deboto niya. Hindi siya nailigtas ng pagiging selos niya sa kanyang relihiyon. Ang nakapagligtas sa kanya, si Kristong namatay sa krus. Kanina may tinuruan ako doon sa loob ng kwarto. Pinaliwanag ko po na hindi sa mabuting gawa, hindi sa relihiyon, hindi sa pagsunod sa kung ano-ano tayo maliligtas, hindi sa gawa ng tao, kung hindi yung ginawa ng Diyos para sa atin, ibinigay niya si Kristo bilang tagapagligtas. Kaya yung sabi ni Apostol Pablo, sabi ganun, I counted loss. Walang kwenta, wala akong napala doon. Papunta pa rin ako ng impyerno. Si Kristo pala ang tagapagligtas. Ano ang kwenta ng relihiyon kung hindi ka naman tinuturuan ng tamang kaligtasan? Yung bang lingkod ka ng lingkod, linggo-linggo, lumuluhod ka pa, papuntang altar, pinapahiran mo yung katulad ni Madam, linggo-linggo. Tapos pag tinanong ka, saan pupunta ang kaluluwa pag namatay ka, ang sagot mo, ay hindi ko alam. Sayang yung paglilingkod mo, hindi ka rin pala pupunta doon sa pinaglilingkuran mo. Dapat matiyak mo muna, mapupunta ka ron sa paglilingkuran mo bago ka maglingkod. Tama po ba? Dapat matiyak mo munang papunta ka ron sa paglilingkuran mo bago ka maglingkod. Para hindi mawalan ng kabuluhan. O, di ba maraming ganyan? Mga deboto, pag tinanong mo, ay walang nakakaalam niyan. Wala namang galing sa langit at bumaba, ay may langit. Wala namang galing sa impyerno at sinabing, may impyerno. Wala talaga. Dahil enough ang Bible para malaman mo. Tiyak na ba natin na pupunta tayo doon sa paglilingkuran natin? Kung tiyak na, maglingkod ka na. Dahil ang paglilingkod mo na ay hindi na mawawala ng kabuluhan sa Panginoon. Hindi siya na-save because of circumcision. Hindi siya na-save because siya ay original or stock of Israel. Hindi siya na-save dahil siya ay Hebrew of Hebrews. Hindi siya na-save dahil siya ay Pharisee. Hindi siya na-save dahil siya ay devoto. Hindi siya na-save because of his zealousness. Na-save siya because of the Lord Jesus Christ. Yun po yung mahalaga. Kaya sabi ko sa kanina sa kausap ko, Berean Bible Baptist Church ang pangalan ng simbahang ito. Pero hindi ka kayang iligtas ng Berean Bible Baptist Church. Ang itinuturo ng Berean Bible Baptist Church na si Kristo, yon ang tagapagligtas. Yon ang tagapagligtas. Are we really saved? Verse number 8. Ye, doubtless, I count all things, yung credential niya, no? But loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them, but what? Dung. Ano ang tingin niya sa credential niya? Dumi ng hayop. Kaya pala sabi ni Pablo, hindi ko maipagyayabang yon. Kasi yung credential ko, dumi lang ng hayop. That I may win Christ, nang matamo ko si Kristo. Listen carefully. Kung minsan hindi mo talaga masusunod si Kristo eh. Kung minsan hindi mo talaga matatamo si Kristo eh. Alam nyo kung minsan kung ano ang stumbling block? Your credential. Your achievement. Because your
credential, because your achievement, it will boost your pride. Are you with me? Alam niyo, stumbling block yan. Are you with me? Nako, doktor ako. Tapos in-schedule pa ako ni Pastor Maglinis, doktor ako. Are you listening? Ay, lawyer ako. In-schedule ako ni Pastor na mag-grass cutter. Aba, lawyer ako. Mag-grass cutter ako, lawyer ako. Di mo ba? Ay, mayor ako. Mayor ako. Mayor. Sa isang municipality. Tapos sabi ni Pastor, yung mga electric pan, tanggalin ko, linisin ka ba? Mayor ako ah. Are you listening? Alam nyo, kaya pala naging great si Apostol Paulo. Tama pananaw niya sa buhay. Ang tingin niya sa credential niya, dumilang ng hayop. Para hindi niya ipagyabang yon. Nang matamo niya si Kristo. Nang masunod niya sino? Si Kristo. Hanggang hindi natin ibinababa ang ating sarili, hindi talaga tayo gagamitin ng Diyos mightily. Are you listening? Pinatalsik nga ng Diyos yung ma-pride. Sino yon? Si Satanas. Ayaw ng Diyos yung ganun. Are you with me? Kaya yun po. Sabi ni Apostol Pablo, itong mga credential ko, dumilang ng hayop ito. Tama pananaw niya. Napakatindi ng pananaw ng taong ito. Kaya nga nung pinag-aaralan ko na yung buhay ni Pablo, sabi ko napakahirap nitong pag-aralan. Matindi talaga itong si Apostol Pablo. Di po ba? Abay kung iba yun, talaga ipagngangalandakan pa yung credential niya, yung mga narating niya. Pero ito hindi. Itinuturing ko itong kawalan, walang kwenta. Di ba? Even si Solomon, napagtanto niya na ang mahalaga pala sa buhay na ito ay matakot sa Diyos at sumunod sa Diyos. Tama silang parehas, tama po ba? Samantalang si Solomon, ang dami ding achievement nito. Pero nang mapagtanto niya balang bandang huli, wala palang kwenta lahat ng ginawa niya. Ang may kwenta pala yung matakot sa Diyos at sumunod sa Diyos. Kapatid, yun ang may kwenta sa buhay na ito. Kahit ikaw pa ang may pag-aari ng iPhone 39 Pro Max Maxi. Walang kwenta yan kung hindi ka naman naglilingkod at nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya huwag kayong naiinggit kung merong mga nagtatagumpay, may ganito, ganyan. Ang ating isa puso at isa damdamin, aayusin ko buhay ko dahil alam ko kung ano may kwenta sa buhay na ito. Yung matakot sa Diyos at sumunod sa Diyos. Iiwanan natin yan eh. Tama si Pablo. Dumilang ng hayop yan. Di mo ba? After 30 years, yung iPhone 39 Pro Max Maximo, di ba dumi na lang ng hayop yan compared to eternity? Kalat na lang yan. Another thing na credential ni Paul, he perfectly understood the Jewish faith. Tignan niyo kung saan nag-aaral si Paul. Acts 22 verse number 3. I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus. Papaliwanag ko muna ito. Ito pong Tarsus, in a city in Cilicia, ito po isa sa probinsya ng Roman Empire. Ano po? Siya po'y purong Hudyo, kaya lang ipinanganak doon sa Roman Empire. Kaya si Pablo ay Roman citizen. Mamaya pag-uusapan natin yan. Ito pa po, yet brought up in this city. Kanino siya nag-aral? Ipinanganak siya, dinala siya sa Jerusalem. Saan siya nag-aral? At the feet of Gamaliel. Who is Gamaliel? Si Gamaliel po, one of the famous rabbi nung panahon na yon. And taught according to the perfect manner of the law.
Talagang systematically, theologically, tinuruan siya ng batas of the fathers and was zealous toward God as ye all are this day. You see? Talagang aral na aral si Pablo. When we talk about Torah, when we talk about law of Moses, systematically, theologically, itinuro sa kanya yun ni Gamaliel. Alam niyo po ba na parang ito sa panahon natin Harvard University? Ngayon, kung gusto mo ng theology, saan ba magandang theology? Sa Bob Jones ba? Kanino ba? Kanino? Sa Piedmont. Ganun po, doon siya nag-aral. Talagang best of the best school nung panahon na yun. Yung teacher, best of the best teacher. Doon siya nag-aral. May iyayabang, may iyayabang. Amen? Okay. Pangatlo na kanyang credential, a Roman citizen. Alam nyo, gano'ng kahalaga ang ikaw ay mamamayan ng isang mayamang bansa. Napakahalaga niyan, di ba, Sir Ace? Pag tayo ay nasa Philippine Sea, nangingisda ka doon sa West Philippine Sea, Pilipino ka, sino mambubuli sa'yo doon? China. Kasi mahirap lang tayo, bubulihin tayo doon Kung Amerika kaya ang mangingisda doon, bubulihin kaya? Hindi! Kung Canada kaya ang mangingisda doon, bubulihin kaya? Hindi rin. Kung Japan kaya ang mangingisda doon, bubulihin kaya? Hindi po. Kasi po, sila ay mamamayan ng mayamang bansa. At kapag mayaman ang bansa mo, igagalang ka. Alam nyo, yung pagiging Roman citizen ng panahon na ito, aba, matindi ka. Mamamayan ka ng isang matinding imperyo. Are you with me? Ngayon po, ito po yung senaryo. Habang ikinukwento ni Apostol Pablo ang nangyari sa kanya sa daang Damasco, may mga Hudyo na nagsigawan. Sabi nga noon, hindi dapat mabuhay ang taong yan. Na ikinukwento niya, nung makonvert siya sa Panginoon, sa daang Damasco, naalala niyo yun? Hindi dapat mabuhay ang taong yan. Nagsigawan yung mga Hudyo, hindi dapat mabuhay ang mga taong yan. Tapos, hinagis ang kanilang mga damit at isinaboy ang alikabok sa hangin. Talagang kumukuha ng atensyon para si Pablo ay ipapatay. Ganon. Pinuntahan ng mga authorities at hinuli si Apostol Pablo. And here's the scenario. Acts chapter 22, verse number 25. Ito na. And as they bound him with tongues, Paul said unto the centurion, pag sinabing centurion, kapitan, that stood by, is it lawful for you to scourge or paluin a man that is a Roman and uncondemned? Kasi hinuli na si Pablo Pinalo na si Pablo Ngayon nagtanong si Apostol Pablo doon sa kapitan na humuli sa kanya. Sabing ganoon, makatwiran ba na paluin nyo yung Roman citizen? Makatwiran ba na pinapalo ninyo, hinuhuli nyo ang Roman citizen na hindi dumaan sa due process? Ito po reality Pag mayaman ka, may due process. Yung bang meron ka pang, si servant ka pa na tawag doon? Sabina, ano pa tawag doon? Warrant of arrest. Pero kung tambay-tambay ka lang dyan sa kanto, dadamputin ka't kakalag ka rin ka pa. Anong due process? Nakikita niyo po yung importance nito? Even sa panahon natin, ganun ang kalakaran. Pag mayaman ka, may due process ka. Pero pag mahirap ka, ngek-ngek mo. Bakit kasi naging mahirap ka? Kasalanan mo pa. Sabi ni Pablo, makatiran ba Roman citizen ako? Pinagpapalo niyo ako kagad? Makatiran ba'y ginawa niyo? Hindi ako duman sa due process. Verse number 26. When the centurion heard that, he went and told the chief captain, saying, Take heed what thou doest,
for this man is a Roman. Tawagin nyo nga yan. Yan ay Roman daw, tawagin yan. Then the chief captain came, yung pinaka-chief na captain, ang pumunta, ang nagpatawag, and said unto him, tell me, art thou a Roman? He said, yes. Roman citizen ka ba? Yes. Sabi ng chief captain, verse 28 ng Acts chapter 22, and the chief captain answered with a great sum, obtain I this freedom. Nakuha niyo po yung sinabi ng chief captain? Sabi ng chief captain, alam mo ba, Roman citizen din ako, kaya lang ang dami kong ibinayad. Gumasta ako para lang ako maging Roman citizen. Pwede pala yun, sa panahon na yun. May perang involved para ka maging Roman citizen. Alam niyo, sumagot si Pablo, ay, ikaw ba, binayaran mo yung pagiging Roman citizen mo, gumasta ka pa? Sabi ni Paul, and Paul said, but I was pre-born. Hindi ako nagbayad. Pinanganak akong Roman citizen. Akala ko ba Hudyo si Pablo? Bakit Roman citizen? Ganito yan. Nanay mo, Pilipina. Tatay mo, Pilipino. Tama ba? Nagpunta sa Amerika. Nagbuntis yung nanay mo. At doon ka sa Amerika ipinanganak. Ano ka? Purong Pilipino, pero US citizen. Ganon ang nangyari kay Pablo. Purong Hudyo magulang niya. Kaya lang doon siya ipinanganak si Tarsus, naksakop ng Roman Empire. Kaya nung ipinanganak si Pablo ron, automatic Roman citizen. Sabi nga noon ako, pinanganak, libre lang. Nakuha ko yung pagiging Roman citizen. Alam nyo, nang marinig na ito ng mga tao, verse number 29, then straightway they departed from him, which should have examined him. And the chief captain also was what? Afraid. Diba nakakatakot? Nako, bakit natin to ginalaw? Roman citizen pala to. Delikado. Hindi dumaan sa due process. Baka matanggal tayo sa pwesto nito pag nagreklamo ito. Ano po? After he knew that he was a Roman and because he had bound him. Are you listening? Are you with me? Church, kung yabangan lang sa pagkakatao ni Apostol Pablo, maraming pwedeng iyabang si Pablo. Pero alam niyo mga kapatid, mas ito pa ang pinili ni Pablo. Alam niyo po ba, church, sa buhay na ito ay punong-puno ng pamimili? Are you with me? Ito pinili ni Pablo sa kabila ng kanyang mga achievement. Dito na po tayo sa mensahe. Hindi ko alam kung matatapos pa. To be continue. Tignan natin. Romans chapter 1, verse number 1. Mga Romans, Christian ang kausap niya. Are you with me? Pero ito sinabi niya. Paul, a servant of Jesus Christ. Marami akong credential. Marami akong achievement. Grabe ang pagkatao ko. Pero itong buhay ang gusto ko, maging lingkod ni Kristo. The word servant, sa Greek word, ay doulos. Narinig niyo na yung salitang doulos? Na ang ibig sabihin, slave. Pag tinagalog natin, alila, alipin. Nakita niyo po ba yon? Grabe achievement. Pero ang pinili, maging alila, maging alipin. Nino? Ni Kristo. Sa totoo lang po, nahirapan talaga akong i-outline ito. Kaya ang ginawa ko, nag-Google ako. At doon sa Google outline, sabing ganoon, binibigyan ko ng permiso na kunin ang outline na ito. Sabi ko, amen. Amen. Amen?
At sabi pa nung author, alam nyo ba, yung mga fresh milk sa rep nyo, hindi lang iisang baka ang pinanggalingan yan. Maraming baka ang pinanggalingan ng fresh milk nyo sa rep nyo. What I'm trying to say, yung mensahe ko minsan, yung isang mensahe, yung isang outline, hindi lang isang tao ang pinanggalingan yan, maraming tao. At ang sabi ng Bible, wala nang bago sa ilalim ng araw. Paulit-ulit lang yan. Kasi pinaunahan ko na kayo, baka mamaya sabihin nyo, ay dito pala galing yung outline ni Pastor. Hindi ko po ipinagmamalaki. Amen? Are you with me? Mamaya nga, may search sa ano ah. Okay, ito yung pit na outline na nakita po natin. Kasi gusto kong maintindihan natin kung ano ba ibig sabihin ng slave. Nung panahon ng Roman, alam niyo po ba, almost 1/3 sa Roman Empire nung panahon na yon ay mga slave. At ito rin ay practice ng mga Hudyo, Exodus pa lang, yung mga slave. Nakuha niyo po, na kapag ikaw ay alipin, nagustuhan mo talaga yung amo mo, sasabihin mo, ayoko nang umalis sa'yo. And then, igaganon sa pinto, para katibayan na talagang buong buhay mo nasa amo ka na. What I'm trying to say, pag sinabing slave nung panahon ni Pablo, unawang-unawa ng mga readers, nung kanyang audience, ng mga taong nagbabasa nitong Book of Romans, naiintindihan nila ang ibig sabihin ng servant, ng slave. Okay, dito na tayo para maunawaan na rin natin. Amen? Number 1, the slave was totally owned by his master. Bago ko po ipaliwanag na tayo ay totally owned ng Panginoong Kristo, ito po ang katibayan that we are totally owned by our master. 1 Corinthians 6:19. Pag sinabi kasi Sir Lester na totally own talagang pag-aari na kita. Hindi ka na pag-aari ng sino man, akin ka lang. Totally own. Okay. 1 Corinthians 6 verse number 19. What? Hindi nyo ba alam? Dito galing yung ganun ko Hindi nyo ba alam? O alam nyo na? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not your own. Hindi mo na pag-aari ang sarili mo. Pag-aari ka na ni Kristo. Pag-aari ka na ng Diyos. Verse number 20, bakit tayo naging pag-aari na ng Diyos? Here's the reason. Verse number 20, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirits, which are God's. O, ganito yan. Sir Lester, ganito. Halimbawa, itong microphone. Binili ko. Ang halaga nito is 22,000. Binili ko. Nung mabili ko, kanino na ito? Sa akin na to. Sa akin na to. At alam niyo ba mga kapatid, kaya tayo binili ni Kristo at maging pag-aari niya para tayo ingatan at para tayo protektuhan at hindi masira ang buhay natin. Are you listening? Parang ganito, ako pa lang to ha. Binili ko ito. Akin ito. Itong microphone na ito. Sir Jaime, alam ko ba kung paano ko iingatan ito? Alam ko. Unang-una, dahil pag-aari ko ito, hindi ko ito ibababad sa tubig. Bakit? Sisira. Hindi ko ito ibabalibag. Bakit po? Masisira. Hindi ako kukuha ng buhangin yan tapos gaganunan ko. Bakit po? Masisira. Church, kung tayo lang ang magdadrive ng sarili natin
Sa totoo lang, hindi natin alam kung ano yung makakabuti at makakasama sa atin. In fact, ang tao at ang nature ng tao ay sirain ang kanyang buhay. Kaya ang ginawa ng Panginoon, binili tayo para ano po? Tayo po ay ano po? Maingatan. Listen carefully. Tandaan po natin, pag-aari ka na ni Kristo. Tignan nyo katabi nyo. Pag-aari yan ni Kristo. At alam na alam ni Kristo kung papaano ka mapapabuti at hindi masira ang buhay mo. Amen? Kaya kung may rebuke sa preaching, kasi alam na alam ni Kristo, kailangan kang rebukein. Kasi pag hindi ka ni-rebuke, mapapasama ka. Alam ng Panginoon kung saan tayo mapapabuti. Kaya tayo'y binili ni Kristo at nang sa gayon maging pag-aari na tayo nino po ni Kristo. Kaya tayo binili ng Diyos at maging pag-aari niya para hindi tayo masira. At ang buhay na hindi sira ay ang buhay na nakapagbigay kaluguran at kalwalhatian kay Kristo. Okay. Usapang pag-aari tayo. Take note. Si Pastor paulit-ulit. Kanito tayo, sino may-ari sa atin? Maliwanag yun, ano? Listen carefully. Kapatid, hindi ka na pag-aari ng dyablo. Hindi ka rin pag-aari ng sanlibutan. Hindi ka na rin pag-aari ng sarili mong gusto. Ika'y pag-aari na ni Kristo. Kaya lang ang problema natin kuminsan, because of our free will, ipinapahiram pa natin ang buhay natin sa dyablo. Kuminsan, because of our free will, ipinapahiram pa natin yung ating buhay sa sanlibutan. Yung bang may cellphone dyan, tapos ikay kending ng kending. Ito lagi natin maririnig sa mga matatanda. Listen carefully. Ang ating gamit, nasisira saan? Saan nasisira gamit natin? Sa hiraman. Are you listening? Di ba tama yan? Sino na naka-experience may gamit kayo nasira dahil saan? Pinahiram nyo. Nagpahiram kayo ng kitty dito ng asarol. Pagbalik, wala na yung hawakan. Hiwalay na sa asarol. Kaya mga kapatid, wag natin ipinapahiram kung kani-kanino yung buhay natin. Dahil sa hiraman, masisira ang buhay natin. Huwag mong ipahiram ang buhay mo sa dyablo. Huwag mong ipahiram ang buhay mo sa sanlibutan. Ang buhay mo ay dapat para lang kay Kristo. Dahil alam niya kung paano tayo iingatan. Kaya kapag kayo manghihiram sa akin, kung marunong manghiram, marunong din dapat sauli. Amen? Kalakaran yan eh. Kaya kung minsan hindi nyo wag nyo masisi yung ibang tao ay magpahiram, kasi alam nila yun eh. Ito pa mga kapatid, case-to-case basis din ito eh. Kung minsan merong nanghihiram, responsible eh. Pero kung minsan may nanghihiram, di responsible eh. Ito pa, ipapahiram mo ba yung buhay mo sa dyablo? Responsible ba yun sa buhay mo? Hindi. Ang goal ng dyablo, wasakin ang buhay mo. In fact, ang tawag ng Diyos sa dyablo, kaaway. Di po ba? Ipapahiram mo ba yung buhay mo sa kaaway ng Diyos? Di sisirain lang ang buhay mo dyan. Halimbawa, Israelita ka. Ipapahiram mo ba yung buhay mo sa Hamas? Di po ba hindi? Ipapahiram mo ba yung buhay mo sa sanlibutan? Ang goal ng sanlibutan, sirain din ang buhay mo. Ano nakalagay sa Bible?
ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng ng Diyos. Ibig sabihin yung system ng world, kaaway din ng Diyos. Kaya mga kapatid, mag-iingat po tayo kung kanino natin ipinapahiram yung buhay natin. At huwag natin ipahiram. Dahil pag-aari lang tayo ni Kristo. Kaya pala si Apostol Pablo, nagpasya, Brother Jaime, Paul, a servant, kaya pala nag-decide si Paul na gano'n, gusto ko lingkod na lang ako, alipin na lang ako ni Kristo. Gusto ko, pag-aari na lang ako ni Kristo. Kasi kay Kristo, maaalagaan ang buhay ko. Amen? Kaya pansinin nyo, yung mga Kristiyanong nawala sa simbahan, nasisira ang mga buhay. Kasi ipinapahiram nila yung sarili nila, Rami, sa maling humihiram. Tayo po'y pag-aari na. Kaya yung maling kaisipan na alipin ako ni Kristo, para naman kawawang-kawawa naman kasi pag sinabing alipin parang sunod-sunuran naman Listen carefully. Pag sinabing alipin ka ni Kristo, hindi naman masamang amo ang Panginoong Kristo. Bakit ayaw mong magpaalipin kay Kristo? Ayaw mong sumunod kay Kristo? Kaya ang buhay na hindi sira, alam niyo yung buhay na hindi sira, yun ang kapagbibigay ng kaluwalhatian kay Kristo. Kapag ikay hindi na nakapagbibigay ng glory at di ka na sumusunod kay Kristo, pasira na buhay mo. Pinipili mong ipahiram ang iyong sarili sa maling ideolohiya ng mundo. Okay, hindi tayo pag-aari ni Satanas. Hindi tayo pag-aari ng mundo. Alam niyo ba si Peter gusto pang hiramin ng Satanas? Naalala niyo yan? Sabi ng Panginoon, "Get thee behind me, Satan." Alam mo ba, Peter, gusto kang arborin sa akin ni Satanas? Gusto kang ligligin? Nang-aarbor talaga si Satanas. Are you with me? Tignan nyo katabi nyo. Mukha bang ka-arbor-arbor yan? Di ba ganun, sir? Kapag pag-aari mo, halimbawa ang ganda-ganda ng polo mo, may dumaan, Brad, baka pwedeng ma-arbor na yung polo mo. Si Satanas ganyan din, gusto kong arborin. Kaya mag-iingat po tayo. No po? But sometimes, because of the free will given by our Master, pumapayag tayo na mahiram pa ng mundo ni Satanas. Ano outcome pag nagpahiram tayo dyan? Buhay na sira. Sabihin nyo nga po, buhay na sira. Buhay ka nga pero sira. Kay rami ng, di ba, sira. Pinahiram Nagpagamit. Sir Junel, mamaya na tayo mag-usap. Di talaga Kasi talaga napupunta talaga dun Alam nyo ito, magkano ang presyo para mabili tayo? Para maging pag-aari tayo ni Kristo. 1 Peter 1:18. For as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold. You see, tingin ng Bible, corruptible lang yung silver at saka gold. From your vain conversation, received by tradition from your fathers, hindi yan ang bumili sa atin. Yung mga tradisyon natin, hindi ang pera ang bumili sa atin. Ang ipinambayad sa atin, verse 19, but with the precious blood of Christ. Amen? Are you with me? Ganoon yung ipinambayad, precious blood of our Lord Jesus Christ. Ganoon kakamahal. Tapos ipapahiram mo lang sa sisirain ka. O para maintindihan natin, ganito. Isang araw, yumaman si Gilo. Naging milyonaryo. Hindi, sabihin na natin, trilyonaryo. Ngayon si Gilo, bumili ng truck. Alam niyo yung truck? Yung 4x4? Ano tawag dyan? Di ba truck ba tawag dyan? Pick-up truck. Bumili si Gilo ng pick-up truck worth 10 million.
Tindi 10 million. Trilyonaryo eh. 10 million, yung 4x4. Talagang, tapos mag-church si Jilo. Ipinarado dyan. 4x4. Ngayon, mayroong isang bata na dumaan. Magaling sa math. Sabing gano'n ng bata, 4 times 4. Napakatanga naman ng may-ari nito. Hanggang ngayon, walang sagot. Linggo-linggo akong dumadaan, wala pa rin sagot hanggang ngayon. Genius sa math. Ang teacher si Ma'am Lucy. Hanggang ngayon, walang sagot. Kada Sunday, tinitingnan ko talaga ito. 4 times 4, wala pang sagot. Pambira, kaya manyaman ng may-ari ito, hindi alam ang sagot. Yung ginawa ng bata na magaling sa math, naghanap ng pako. Nakakita ng D4 pako, yung makalawang. Nilagyan na, equals 16. O yung kabila rin, wala rin sagot. Equals 16. Ano pakiramdam mo, Jill, paglabas mo? 10 million, ha? Sabi ni Jill, ang bira. Nang hihinayang. Manghihinayang ka. Hindi mo deserve yun. Di ba? Sabi ni Jill, gagastos ako nito. Magre-repaint ako. Inirepaint ni Jill. Gumastos siya ng 500,000 para lang ma-repaint. Repaint pala, repaint. Pinarada uli dyan. Dumaon uli yung bata. Sabi ko, yung may-ari talaga wala sigurong alam sa math. Hindi kumbinsido yun ang sagot. Sabi ganoon, hindi kumbinsido yata sa ginawa ko. Parang mali pa yung sagot ko. Sabi ganoon, kumahuli ng pako. Habang nag-worship kasi nandiyan si Julie, hindi mo nakikita dun eh. Kumahuli ng pako, tapos 16. Nilagyan ng check. Para sa maalala niya na tama sagot. Paglabas ni Jilo, mas nadagdagan ang gagastusin ko. May check pa ngayon. Nagpa-repaint ulit, 1 million. This time, natuto na si Jilo. Pinalagyan niya na ng equals, 16, at saka check. Amen? Alam nyo ba? Hindi nyo pa alam. Precious blood ang ibinayad ni Kristo. Isipin natin yon bago tayo magpagamit kay Satan at sa mundo. Hindi biro-biro para maging pag-aari lang tayo ni Kristo. Precious blood of the Lord Jesus Christ. Malalim na ba kayo ng iniisip natin? Bago tayo mag-cellphone at magaganon sa harapan ng cellphone, isipin mo muna, hindi cheap ang ipinambayad sa iyo. Yung may-ari lang dapat ang gumagamit sa iyo. Servant siya nino, the Lord Jesus Christ. Makakaasa ka na yung paglisisilbihan mo, hindi ka mapapasama. Mapapabuti ka, lalago ka, gagamitin ka, mightily, kapag yan ang pinagsilbihan mo. Amen, church? Nakakahinayang, nakakapanglumo, kapag ipinanggagamit lang natin yung ating sarili sa mundo. Kasi, mahal ang bili ng Panginoon sa atin. Nawa, ganon din ang ating pakiramdam. Ang mahal-mahal ng pagkakabili sa iyo, huwag kang pumayag na masira lang. Ingatan mo na huwag masira lamang. Yun po ang ibig sabihin ng point number 1 natin. The slave was totally owned by his master. Oh.
Pag-aari lang ako ng Panginoon. Well, of course, kapag ganun, Sergio, hindi mo ipapahiram yun eh. Yung alam mong hindi naman marunong mag-drive. Si brother, hindi. Yung bang ibabangga lang, iingatan mo yun kasi mahal eh. Okay. Point number 2. Bali, 406 ang point natin. Point number 2. Okay. Point number 2. The slave existed to serve his master. Kaya siya nabubuhay. Kaya siya buhay. Ano ang dahilan? Para lang maglingkod sa kanyang Panginoon. Yun ang servant nung panahon ng Panginoong Kristo. Okay. Kaya tayo nag-i-exist, kaya tayo buhay pa para magawa pa natin ang purpose ng Diyos sa bawat buhay po natin. Let's open our Bible if you have. Ephesians chapter 6, verse number 5. Sabing ganoon, ito'y patungkol sa laman na master at saka servant. Pero i-convert into spiritual. Okay, 6 verse 5. Servants or mga slave, be obedient to them that are your masters according to the flesh. No, maging masunurin kayo sa mga amo nyo. Sa laman. With fear and trembling. Just imagine sa Lester, ganito na ang turo. Sa amo pa lang sa laman. Yan na ang turo ng Biblia. Sumunod ka ng mayroong respeto at nanginginig pa. Yun ang utos. Sa amo pa lang natin sa laman. In singleness of your heart, as unto Christ. Katulad ng sa Panginoon. Ganoong pag-obedience ang gusto ng Bible, ng Panginoon. Verse number 6, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. No po? Bilang slave, bilang servant ng Panginoon. Yun bang maglilingkod tayo sa Panginoon hindi dahil may nakakakita. Kung hindi dahil nasa puso natin. Obedience na nasa puso. May makakita man, may makarecognize man, no problem. Walang problema. Ang mahalaga, yung service na ginagawa ko sa Panginoon, galing sa aking puso. Dahil ang slave ay nag-i-exist lamang para pagsilbihan ang Panginoon. Oh, listen carefully. Alam niyo po ba o hindi niyo pa alam? May mga paglilingkod tayo na sayang lang. Hindi talaga natin natumbok yung paglilingkod na tama. Sayang lang. Ano pong mga paglilingkod ito? Yung paglilingkod na napilitan. Yung paglilingkod na no choice. No choice ako naka-schedule eh. Talagang gigisingin ako ng nanay ko eh. Ibabangon talaga ako eh. Yung paglilingkod ba na? Ay pupunta ako doon kasi nandun yung barkada ko eh. Kasi magpe-fellowship kami. Pagkatapos nito, magkukwentuhan kami about doon sa ML, about doon sa basketball. Kapatid, may mga ganyang paglilingkod. Naakala niya, paglilingkod na yung ginagawa niya. Pero ang paglilingkod na nais ng Panginoon sa atin bilang kanyang servant, doing the will of God. From what? From the heart. Kaya kung merong ganyan tayong nakagawian, ganyang kustombre sa buhay natin, hanggang maaga pa lang, itama na natin. Yung bang susuriin natin yung ating sarili. Nag-e-exist ako bilang Kristiyano para paglingkuran ng Panginoon. Pero yung paglilingkod ko bang ginagawa, tama? I-search natin yung ating sarili. Tingnan ko nga yung sarili ko kung napipilitan lang ako. Kapag napipilitan ako, kuminsan wala akong gana talaga. Pero dahil napilitan ako, pumupunta ako. Kapag ganyan na yung puso natin, yung totoo, wala ka tayong gana. Kapatid, magsisi na tayo. Panginoon, bakit ganito yung pakiramdam ko? Wala na akong gana. Pag preaching, parang wala akong ganang makinig kay pastor. Kapag Sunday, parang wala akong ganang bumangon. Alam niyo po ba, ang gawa pag galing sa puso, may gana? Tama po ba? Ang gawa na galing sa puso, may gana.
Halimbawa, yung mga nanay natin sa pagluluto, hinarap nila yung init ng ilang oras sa kalan. Pero kapag nasa puso nila yung pagluluto, para pakainin tayo buong simbahan, may gana yun eh. Nakukuha niyo po ba? Kahit saan pa tayo, kalayo kagaling, kapag may gana tayo, masaya. Yung bang pagmamahal mo sa misis mo ay galing talaga sa puso? May gana ka, di po ba? Ganado buhay. Doing the will of God from the heart. Hindi yung ganito. No choice. Nag-i-exist ako to serve the Lord. Mali yun. Pag sinabi mong no choice, may problema na. Opo, totoo, ang slave nag-i-exist para paglingkuran lang ang kanyang master. Pero may tamang paglilingkod. Amen? At kung mahirap yung walang ganang maglingkod, abay, tanggalin natin, mahirap eh. Are you with me? Doing the will of God from the heart. No choice. Yearly kasi nagpe-first fruit kami eh. No choice. Doing the will of God from the heart. Hindi ako makawala eh. Kapag ganyan ang mga sinasabi natin, there's something wrong na sa puso natin. Miyembro kasi ako dun eh. Key person kasi ako dun eh. Kapag ganyan na ang ating mga katwiran, there's something wrong na sa puso natin. Are you listening? Doing the will of God from the heart. Ito, Pastor Lester, ang katotohanan. Alam niyo po ba o hindi niyo pa alam? Ang tao una, ayaw ng utos. Kitang-kita yan sa mga anak niyo. At ayaw ng tao, inuutusan. Kitang-kita yan sa mga anak niyo. Pero alam niyo ba ang kalooban ng Diyos? Puro pag-uutos. Na ayaw ng tao. Kaya sabi ng Bible, doing the will of God from the heart. Let's search our heart. Lord, may mga ganito na ba yung puso ko? Forgive me, Lord. Gusto kong itama. Nag-i-exist ako para paglingkuran ka rin ng tama. Amen? Okay, yan ang number 2. Number 3, at dito na po tayo magtatapos. The slave's will belong exclusively to his master. Pati yung kanyang gusto nakapasakop sa kagustuhan ng kanyang amo. Isang talata po ang ating babasahin. At dito na po siguro tayo magtatapos. Amen? O, isa na lang. Pagbigyan nyo na po ako. 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Dito po tayo magtatapos. Casting down. Sir Jaime, tatanungin kita, ano ibig sabihin sa Tagalog ng casting down? Di ba ibalibag sa Tagalog yan? Sabi ni Pablo, ibinabalibag ko. Ano ang mga ibinabalibag ni Apostol Pablo? Imagination. When we say imagination, arguments. Ibinabalibag ko yung arguments. Ano pa ang ibinabalibag ni Apostol Pablo? And every high thing. Pag sinabing high thing, yung mga bright ideas that exalted itself against the knowledge of God. Kapag ang mga bright idea na yan, sinasalungat itong Bible, kahit gaano pa yan ka-bright sa paningin ng tao, ang ginagawa lang dyan ni Apostol Pablo, ibinabalibag. At bakit ibinabalibag ni Apostol Pablo? Kasi walang kwenta. And bringing into captivity every thought, yung naiisip niya, to the obedience of Jesus Christ, of Christ. Amen? Okay. Dito tayo magtatapos.
At gusto ko po tayong ma-challenge ang bawat isa sa atin. Nagpe-first fruit po tayo, di po ba? Sabing ganoon. Ito naman ay, ano ko lang naman, ito ay, ano nga tawag dito? Lumalagay tayo sa isang eksena. So kanya po, ito yung eksena. Sabi nung isa, si pastor naman, alam naman niyang tumataas na yung gasolina, yung gasol, yung bilihin, at saka baka magkagera pa. World War III na. Tapos si pastor, nagpapa-first fruit pa. Alam nyo, pag narinig yan nung ayaw din mag-first fruit, anong sasabihin? Oy, Brad o sister, that's a good idea. Tama ka dyan. May tama ka. Kaya sa'yo ko eh. Ang galing mong mag-isip. Tama ka dyan. Mali si pastor. Mali ang church. Ang mamahal ng bilihin, kailangan natin ng budget tapos magpapa-first fruit pa. Alam niyo, sabi ni Pablo, kapag bright idea pa yan, ang galing-galing pa ng arguments mo, nananalo ka sa arguments mo na yan. Pero kapag ang binabangga niyan salita ng Diyos, ano ginagawa ni Pablo? Binabalibag niya yan. Are you listening? Here's that story. Sister Sen, nagkaroon po ng tagutom sa isang lugar. Alam niyo kung anong ginawa ng Diyos? Inutusan ng Diyos ang kanyang propeta na makikain doon sa babaeng balo. Hindi inutusan ng Diyos, tagutom ha? Tagutom ha? Hindi ang usapan dito, tumataas lang ang gasolina ha? Hindi usapan dito, tumataas lang ang gasol ha? Hindi usapan dito, tumataas ang bilihin ha? Ang usapan dito mga kapatid, tagutom! Old Testament pa lang to ha? Inutusan ng Diyos, will of God ito ha? Inutusan ng Diyos ang kanyang propeta na makikain kanino? Sa babaeng balo. Hindi inutusan ng Diyos na pumunta sa mayaman. Inutusan ng Diyos doon sa babaeng balo na yung kanyang tinapay, yun na lang. At pag kinain nila yung mag-iina, hihintayin na lang nila ang kamatayan. Alam niyo ang pagdating ng propeta? Penging tubig. May superiority complex pa to no? Penging tubig. Niluluto mo ba'y tinapay? Ako unahin mo. Sabi noong balo, propeta, abe, last meal na lang namin ito. Alam nyo, sumunod yung babaeng balo. Ibinigay yung tinapay. At sabi ng Bible, natapos ang tagutom, hindi naubos ang harina. Bakit? Pinapunta ng Diyos ang propeta sa mahirap para yung mahirap pagpalain. Are you listening? Are you listening? Kaya church, kung sa tingin ng iba tama arguments mo, yung katwiran mo, kung sa tingin ng iba bright ang idea mo, sabi ni Pablo, kapag yaan ay sinisipa at kinokontra ang salita ng Diyos, ibinabalibag ko yan. Kaya kung may marinig ganyan kayong senaryo, ibalibag nyo. Are you with me? The very purpose of giving is blessing. Sabi ng Bible, give, and it shall be given unto you. Press down, shaken together, and run it over. Sabi nga ni Pastor Rebecca, mapapasayaw ka talaga eh. The first step, biblical principle, is give first before the blessing. Amen? Ang slave, kahit bright pa yung idea niya, pag sinabi na ng amo niya, yung amo niya ang kanyang susundin. Listen carefully. Mas matalino pa ba tayo sa Diyos natin?
Mas magaling pa ba tayo sa Diyos natin? Hindi po. He is greater than us. Amen? Kaya kung siya ang ating master, siya ang ating Panginoon, huwag kang matakot na magpasakop kahit yung ating will ay ipasakop sa kanyang will. Kahit pa nga gwapong-gwapo ka dyan, pero unbeliever. Kahit pa nga gandang-ganda ka dyan, pero unbeliever. Magpasakop ka sa Diyos na huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Kahit pa napakayaman yan, kahit pa napakagaling sa math niya na equal 16, kapag unbeliever yan, mas magaling pa rin ang Diyos kesa sa iyo. Ganon po yung servant. Even yung kanyang will, Kuya Will, ipinapasakop sa kanyang master. Yun ang servant. Alam niyo po ba ang anyo ng servant during ng Panginoong Kristo? Ganito po ang anyo ng servant. Nakaganon siya, andyan yung amo niya. Ang hinihintay lang niya, yung utos ng amo niya. Amen? Kahit kumakain yan, biglang inutusan, iiwanan yan. Susundin yung utos. Kahit naliligo yan, pag inutusan, biglang magbibihis yan, susunod. Yun po yung servant. Ang priority niya, yung utos ng kanyang amo. Hindi ang kanyang kalooban. Tayo tayong lahat. Tayo po yung mananalang. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa inyong mensahe. Sa inyong pangungusap sa amin, maraming salamat po. Kung mayroon pong mga bisitang narito ngayon, binili tayo ng Panginoong Kristo ng kanyang dugo para lang maging pag-aari niya tayo. Kasi kaya niya ginawa yun, mapapahamak tayo sa impyerno. Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng tagapagligtas. Magkaroon tayo ng manunubos. At ang manunubos ay hindi relihiyon. Ang manunubos ay hindi yung gagawin nating mabuti. Ang manunubos ay hindi yung pagsunod natin sa kautusan. Ang manunubos ay si Kristo. Siya ang tumubos sa atin. Kaya ang kailangan natin sa buhay na ito, yung manunubos na si Kristo. Church, naunawaan po ba natin kung ano ang tayo natin sa harapan ng Panginoon? Tayo'y mga alipin. Tayo'y mga lingkod ni Kristo. Kung meron tayong puso na napipilitan na lang dahil ito ay obligasyon na lang, come on, you talk to God. Ipaayos natin sa Diyos ang ating puso. Doing the will of God from the heart. Kung meron tayong mga arguments, tingin natin tama tayo. Pero kapag binabangga nito ang salita ng Diyos, ang ginagawa ni Pablo dyan, ibinabalibag. Itinatapon. Dahil mas tama ang Diyos kesa sa atin. Tayo'y pag-aari na ni Kristo. Huwag na tayong magpagamit sa sanlibutan. Ama naming Diyos, batid niyo po ang bawat puso namin. Batid niyo po kung ano po yung ipinapaayos ng bawat isa sa amin. Ayusin niyo po ang mga puso po namin. Maiksi na lang ang buhay. Nais po namin, Panginoon, na ma-maximize na ang buhay na ito. Na buhay na may pagsunod sa inyo, na pagsunod na nakakalugod po sa inyo. Salamat po ng marami, Ama. I-bless niyo po ang bawat panalangin po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.